Lumipas ang isang linggo. Dito na nagpaalam si Javier na uuwi sila sa lugar ng Carmen. Isasama sana niya si Buboy, ngunit nagpaiwan ito dahil ayaw niyang lisanin ang lugar. Sige, ako na lang ang uuwi sa atin. Babalik ako kagad matapos kong masikaso ang pamilya ko. Marco, dadaanan ko na din sila Lando at ang lola mo. Ibanez, hanggang sa muling pagkikita. Pagpapaalam ni Javier, nang sandaling ito ay hapon na at papalubog na ang araw. Wala namang nagsalita pa. Nakasunod lang sila ng tingin kay Javier habang papalayo. Matapos nun, nagudyat ng tango si Ibanez kay Marco at Buboy. Doon tayo sa may kubo nyo. Kailangan natin mag-usap. Dodo, tawagin mo si Tomas at iba pang kasama. Wika ni Ibanez, at yun na nga ang nangyari. Nagtungo sila sa kubo at doon pinag-usapan ang kanilang planong patumbahin si Eleazar. Marco, nararamdaman ko ang pag-aalala ni Javier sa kanyang pamilya. Marahil may kutob siyang may masamang naganap sa kanila. Pero magpasaganon pa man, isasabay natin ang planong pabagsakin si Eleazar. Hahayaan nating makauwi si Javier, pero susundan natin siya. Alam ng kalaban na sa oras na magkahiwalay tayo, susugurin nila ang isa sa atin. Pagkakataon ito, Marco, alam kong muling magpapakita si Eleazar kay Javier. Pagpapaliwanag ni Ibanez, nakakunot naman ang mukha ni Marco at Buboy sapagkat tama ang sinabi nito. Ngayon na po ba ang lakad natin? Kailangan po natin kaagad sundan si Kuya. Sabat ni Marco. Hindi pa, Marco. Kapag kumilos tayo kaagad, malalaman nila na gumagawa lang tayo ng patibong. Kaninang tanghali lang, nakaramdam ako na may nagmamanman sa atin. Hindi ko alam kung tao o elemento, pero natitiyak kong alaga yon ni Eleazar. Wika ni Ibanez. Tama ko nga, Ibanez. Naramdaman ko rin yun pati si Bayaw. Titimbre nga sana kami kaso nakita namin na tinitignan nyo rin yung lugar kung saan kami nagmamanman. Kaya hinayaan na lang namin. Pagpapaliwanag ni Buboy. Mas mabuti po siguro, mamayang gabi po tayo umalis. Mas mabuti po to. Magagawa ko ding mahanap kung nasaan si Rosette. Nag-aalala po ako sa kanya Wika ni Marco. Dodo, Tomas, lumikas kayo ngayon. Dito kayo dumaan sa may kanluran. Lilituin natin ang mga kalaban. Huwag kayong lumaban sa oras na may tumambad sa inyo. Umatras kayo at bumalik dito. Kapag nagawa niyong makarating sa lugar ng maayos, susunod kami kagad. Huwag kang mag-alala, Tomas. Nararamdaman ko ang lakas mo dahil sa gamit mo. Wika ni Ibanez. Nagtataka noon si Marco kung bakit medyo kakaiba kapag nagsasalita si Ibanez. Nakita niya pa ang mga mata nito na parang sobrang nakakatakot. Matapos makaalis ni Dodo at Tomas, pasimpleng kinausap ni Marco si Buboy. Kuya Boy, wala ka bang napapansin kay Ibanez? Parang napahinto si Marco sapagkat sumabat ng pagsasalita si Ibanez. Naririnig kita, Marco, kahit gaano pa kahina ang boses mo. Sinabi ko naman sa iyo na tinanggap ko na ang gamit ng lolo ko. Ito ang kanyang katangian, ang malakas na pakiramdam at pang-amoy. Kaya nga ako nagsabi ng plano, kasi nararamdaman ko ang panganib sa Kuya Javier mo. Nararamdaman ko din ang presensya ng isang mangkukulam. At maliban pa dyan, may isa pa akong nararamdaman. Isang halimaw, Marco. Yung mga kalaban nating walang damit pang itaas. Mga aswang yon. Hindi mo ba napapansin? Sobrang lalakas nila. Mataas na uri ng aswang, Marco. Orasyon ang ginamit at bisa ng mga langis.
Pagpapaliwanag ni Ibanez. Kaya naman po pala, pasensya na po kayo. Kailan po kaya tayo aalis? Muling tanong ni Marco. Sa oras na sabihin ko, Marco, doon tayo aalis. Wika nito. Tumango naman si Marco bilang pagsang-ayon. Hindi kaila sa binata ang labis na pagkamangha kay Ibanez. Habang si Buboy naman ay nanatiling tahimik at seryoso lang ang muka. Matapos maghapunan ay nagpahinga sila. Ngunit ilang oras lang ang lumipas ay dumating si Ibanez sa kubo. Nagmungkahi ito na maghanda na dahil ilang oras lang ay aalis na sila. Dito na niligpit ni Marco ang kanyang mga kagamitan. Sandali siyang tumingin sa kanyang bisig at hinawakan ito. Ilang sandali pa ay bumaba na si Marco. Samantalang si Buboy naman ay naroon sa bukana sa ibaba ng lugar. Nakaupo ito at humihit-hit ng tabako. Lumapit si Marco kay Ibanez at sinabing handa na siya sa pag-alis. Ngunit pagtingin ni Marco sa mukha ni Ibanez, napaatras ang binata. Sobrang pangit ng mukha nito. Walang pinagkaiba sa itsura sa kanyang lolo. Tinapik si Marco sa balikat at muling nagsalita. Ito ang anyo ng isang aswang, Marco. Natatakot ka ba? Doon kayo dumaan. Ikaw naman, Adele at Bernie. Samahan mo sila, Marco. Habang kami naman kasama ko yung iba, sa bangin kami dadaan. Siguraduhin yung kargado ng pambasag ng poder ang bala nyo. Sige na, kailangan na nating umalis. Pakiramdaman na lang tayo kung saan ang direksyon ng bawat isa. Wika ni Ibanez at nagsimula na silang maglakad. Sa kabilang dako tayo. Tuluyan ang nakarating si Javier sa kanyang tahanan. Walang tao maliban sa alaga nilang aso na sobrang payat na at animoy hindi pinapakain. Nilibot ni Javier ang paligid. Sobrang dilim at panay tawag sa pangalan ng asawa niya ngunit walang sumasagot. Hindi alam ni Javier kung ano ang gagawin. Kita sa kanyang mukha ang matinding pagkataranta. Lumuluha ang mga mata at paulit-ulit na sinasambit ang pangalan ng asawa. Ilang sandali pa, nakakita si Javier ng ilaw sa kapitbahay. May mga taong paparating mula sa kanluran at may dalang sulo. Inangat ni Javier ang ulo niya upang masuri kung sino ito, ngunit hindi niya maaninag ang muka. Javier! Javier! Ikaw ba yan, Javier? Sambit ng taong paparating. Nakilala ni Javier ang boses nito. Walang iba kung hindi ang kanyang biyanan. Mabilis itong sinalubong ni Javier at kaagad na nagtanong kung nasaan ang kanyang asawa. Ay, nakakagulat ka naman, Javier. Bakit sobrang dumi mo, are? Hindi mo ba alam may nangyari? Umalis dito ang asawa mo. May dumating kasing isang dalaga. Hindi ko naman kilala kung sino yon. Basta na lang umalis kasama nung dalaga. Saan ba nanggaling? Ang tagal ko nang hindi nakikita yung asawa mo. Wika ni Javier. Dito na gumaan ang pakiramdam ni Javier. Natitiyak niyang si Rosette ang kasama ng kanyang asawa. Inabisuan itong lumikas doon sa lugar. Mahabang istorya po, tatay. Sa tingin niyo, saan po kaya sila nagpunta? Tanong ni Javier. Parang kilalando ata. Naging abala kasi ko sa bukid. Subukan mo kayang puntahan. Teka, kasama mo ba si Buboy? Tanong ng kanyang biyanan. Kasama ko po at nasa mabuting kalagayan po siya. Tay, pakisabi naman po sa nanay. Umalis na kayo sa lugar na to. Lumayo po muna kayo. Mahirap po kasing ipaliwanag yung nangyari. Basta nasa peligro po yung buhay niyo. Mungkahi ni Javier. Teka, sandali. Ano bang nangyayari? Ay, sandali, teka! Madadapa ako niyan,
Wika ni Javier habang hinihila niya ang biyanan. Wala na po tayong oras. Nasa ilalim kami ng digmaan ngayon. Hindi karaniwan ang kalaban namin. Hindi sundalo, hindi otoridad, at hindi din matatawag na tao eh. Kaya nakikiusap po ako para sa kaligtasan nyo. Lumikas na po kayo. Sa susunod ko na po ipapaliwanag. Kapag tapos na, basta sa ngayon sundin nyo po muna ako. Wika ni Javier. Nabigla at hindi makapaniwala ang biyanan niya. Ngunit nang makita nilang lumuluha ang mata ni Javier, tumango ang biyanan at nagsalita. Ay sige kung yan ang sinasabi mo eh. Itong batang to minsang sobrang misteryoso. Doon kami sa Ubay pansamantalang pupunta. Pag naayos na ang kung anong sinasabi mo, puntahan mo kami ha. Ipaliwanag mo sa amin. Napakarami ko pa namang gawain dito. Hindi ko pa nga naitatanim yung mga mais eh. Wika ng kanyang biyanan. Tumalikod ito at naglakad na papauwi habang kinakamot ang kanyang ulo. Ay nako, maraming salamat. Mabuti naman nakinig. Landa, asawa ko, saan ka ba nagpunta? Wika ni Javier sa kanyang sarili habang naglalakad pabalik-balik. Lumiis siya patungo sa bahay nila Lando. Kaso nga lang, habang naglalakad sa daanang madilim, biglang may sumulpot sa gilid at binangga si Javier. Hindi nakapaghanda si Javier ng sandaling ito. Nagyakap sila ng malaking tao at nagpagulong-gulong sila sa lupa. Nang makawala si Javier ay sabay silang tumayo nung lalaki. Lagpas sa kanya ang tangkad ng lalaki. Malapad ang katawan. Sobrang daming tattoo sa katawan na animoy galing sa bilangguan. Ay nako, sino ka ba? Panibagong kalaban na naman. Tanong ni Javier ngunit hindi nagsalita yung lalaki. Sa halip ay bumelo siya ng tadyak kay Javier. Mabuti na lang at kaagad niya itong naiwasan. Naramdaman ni Javier na malakas ang karga ng lalaki. Umatras si Javier, ngunit sinundan pa ito ng isang malakas na tadyak. Tinamaan si Javier sa dibdib, dahilan para matumba at mapadaing. Tinapakan ang leeg ni Javier at sinuntok naman ang kanyang muka. Pambihira, ang lakas ng taong to ah. Wika ni Javier at mabilis na bumangon. Gumanti siya ng malakas sa pagsuntok. Ngunit parang tumama lang sa pader ang kanyang kamao sa tigas ng dibdib ng kalaban. Nakatitig lang ito sa kanya. Nakangiti at parang nang aasar pa. Sinakal niya si Javier at pinatid ang paa hanggang sa muling natumba si Javier. Walang tigil na pinagsisipa si Javier sa iba't ibang parte ng katawan hanggang sa mapasukan na lang siya ng dugo. Kahit anong gawin ni Javier sa lalaki ay hindi ito umuubra. Maliban sa sobrang lakas, parang nababasa pa ang kanyang isipan. Nagpagulong-gulong si Javier hanggang sa mahulog sa isang bangin. Napadaos-dos si Javier sa ibaba. Sumaglit siya ng tingin sa likod. Naroon at nakasunod pa rin sa kanya ang malaking tao. Alam ni Javier ng sandaling ito na siguradong papatayin siya. Ilang sandali pa, gumapang si Javier patungo sa kapatagan. Hindi mo ba ako kilala? Baka nakalimutan mo na ata ako. Ako yung binatang sumubok sa lakas mo. Mukhang maswerte ako dahil nabiyayaan ako ng lakas. Mas mabuti siguro ngayon, magsimula ka ng magdasal dahil malapit ka ng mamatay. Wika ng lalaki, at dito lang naalala ni Javier kung sino ito. Ito yung minsan niyang nakalaban sa isang subukan, doon sa lugar kung saan niya din nakita si Lolo Carpio. Teka, sino kaya nagbigay ng lakas sa kanya? Si Eliazar? Bakit ka nagkaganyan? Di ba mabuting tao ka?
Wika ni Javier. Ngunit hindi na nagsalita pa yung lalaki. Tumahimik ito at tumingin sa isang banda. At paglingon ni Javier, nakita niya si Eleazar. Nakangiti ito habang nakatitig sa kanya ng masama. Hayop, nandito lang pala. Inaabangan pala nila ako. Wika ni Javier sa kanyang sarili. Javier! Hindi mo kaya ang bata ko. Nasaan na yung mga kasama mo, ha? Nag-iisa ka lang ata. Wala kang masasandalan. Wika ni Eleazar. Hindi na nagsalita pa si Javier. Tinignan niya ang buong paligid kung saan siya pwedeng tumakas. Pagbalik niya ng lingon, paparating na ang malakas na sipa ng malaking tao. Tinamaan si Javier sa sikmura. Bumaluktot ang katawan ni Javier dahil sa sobrang sakit. Ilang sandali pa, may nakita si Javier mula sa itaas ng bangin. Napatingala yung malaking tao dahil lumundag sa kanilang harapan ang katawang aswang ni Ibanez. Kitang-kita ang panlalaki sa mata ni Eleazar dahil sa biglaang pagdating nito. Sabi ko na nga ba, manganganib ang buhay mo. Javier, mabuti sumakto ang pagdating ko. At ikaw, Eleazar, ikaw yung naaamoy ko na mangkukulam dito sa lugar. Wika ni Ibanez habang tinuturo si Eleazar. Kita naman sa mukha ni Javier ang labis na pagtataka habang si Eleazar ay marahang umaatras. Yung malaking tao ay sinunggaban si Ibanez. Mabilis na nakaiwas si Ibanez at hinila papalayo si Javier. Sumunod ang malaking tao hanggang sa nabitawan ni Ibanez si Javier. Tinamaan ng malakas na suntok ang batok ni Ibanez. Dito na umangil si Ibanez. Dinumog niya ng dinumog yung malaking tao. Ngunit baliwala ang lahat ng atake niya. Hindi man lang ito nagkakasugat sa pagkalmot na ginagawa ni Ibanez. Hanggang sa napansin ni Javier sa bewang nung lalaki, merong isang habak at maaring dito nang gagaling ang lakas ng malaking tao. Pilit na inangat ni Javier ang katawan. Habang nagbubuno si Ibanez at yung malaking tao, nag-antay ng pagkakataon si Javier. Pagkarating niya sa likuran ng malaking tao, buong lakas niya itong niyakap at nagwika ng, "Tanggalin mo yung habak! Dalian mo! Tanggalin mo yung habak!" Wika ni Javier. Kaagad namang sumunggab si Ibanez at mabilis na hinablot ang habak. Pagsuntok ni Javier sa tagiliran, dito na dumaing ang malaking tao. Hindi tinigilan ni Javier ang pag-atake hanggang sa matumba ito. Sasakmalin sana ni Ibanez ang leeg ng lalaki, ngunit hinarang siya ni Javier. Wag mong patayin. Hindi niya alam yung ginagawa niya. Kontrolado siya ni Eleazar dahil dito. Teka, sandali. Sino ka nga ba? Saka bakit kilala mo ko? Tanong ni Javier. Ano bang sinasabi mo, Javier? Akala ko pa naman malakas ang pakiramdam mo. Ako to si Ibanez. Ginagamit ko na ang ipinasa sa akin ng lolo ko. Pagpapakilala ni Ibanez, hindi kaagad nakapagsalita si Javier dahil sa pagtataka. Teka, kaya na ba ng katawan mo? Hindi pa nakakalayo si Eleazar. Pwede pa natin sundan. Wika ni Ibanez. Teka, saan ka pupunta? Huwag mong susundan yon. Siguradong hindi si Eleazar yung nakita natin. Mauhulog ka lang sa patibong niya. Wika ni Javier. Ngunit hindi nakinig si Ibanez sa kanya at nagpatuloy sa pag-alis. Ilang sandali pa ay nakarinig ng putukan si Javier hindi kalayuan sa kanyang pwesto. Nagtataka noon si Javier dahil kilala niya ang tunog ng mga putok. Mula ito sa mga rebelde.
Marahang tumayo si Javier at gumapang pabalik sa itaas. Tinanaw ni Javier kung saan nanggagaling ang putok. Nasa kaliwang bahagi ito, sa bandang unahan ng bahay ng kanyang biyanan. Kinabahan na si Javier dahil alam niyang hindi pa ito nakakalikas. Kahit sobrang sakit ng katawan, pinilit niya ang sarili upang makarating sa bahay ng kanyang biyanan. Ilang sandali pa, nakita niya si Marco. Nanlaki ang mga mata ni Javier at hindi siya makapaniwala. Kasama pa nito si Buboy, naroon sa ibaba at nakikipagbuno sa kung sinong mga tao. Nakita ni Javier si Dodo, nakasama ang kanyang biyanan na papalayo doon sa lugar. Bumagsak na ang katawan ni Javier sa lupa. Maraming salamat. Maraming salamat dumating kayo. Wika ni Javier sa kanyang sarili. At ilang sandali pa ay narinig niya ang boses ni Buboy na papalapit sa kanya. Bayaw! Bayaw! Ayos ka lang ba? Sumunod kami sa'yo kasi ito yung plano ni Ibanez. Ayon sa kanya baka lusubin daw yung pamilya mo kapag umalis ka doon sa kampo eh. Hindi nga siya nagkamali. At kung hindi kami umabot, malamang patay na yung nanay at tatay mo. Wika ni Buboy. Nahihirapan ako sa mga nakalaban ko doon sa Bien Unido. Naroon sila sa bandang ibaba. Nagpakita din sa akin si Eliazar. Pero hindi ako sigurado kung personal na nagpunta dito yung mangkukulam o paraan lang yon ng kanyang orasyon. Kailangan kong mahanap si Landa. Nasisigurado kong magkasama silang dalawa ni Rosette. Wika ni Javier. Ayan, bayaw. Paparating na si Marco. Marco, anong nangyari doon sa ibaba? Ayos lang ba sila? Wika ni Buboy. Napatay ko po yung isa. Kaso mabilis na nakatakas yung dalawa eh. May tama si Adele. Ayun, binabantayan ni Bernie. Kuya Javier, natagpuan mo ba si Rosette? Nakita mo ba siya? Tanong ni Marco. Hindi ko siya nakita, Marco. Ang sabi ng tatay, baka naroon daw kina Lando. Hindi ako sigurado kung nandoon nga sila. Kasi baka umalis din sila doon sa lugar. Pero para masigurado natin, pumunta na lang tayo sa lugar. Wika ni Javier habang marahang tumatayo. Naghudyat naman ng tango si Buboy kay Marco. Kaagad nilang pinuntahan ang bahay nila Lando. Kailangan nating bilisan. Doon din ang direksyon kung saan nagpunta si Eliazar habang sinusundan siya ni Ibanez. Wika ni Javier. At ilang sandali lang ay natanaw na nila ang tahanan, ngunit patay ang lahat ng ilaw. Halatang walang tao sa loob ng bahay. Binilisan pa nila ang paglalakad hanggang sa nagudyat ng kamay si Javier na huminto at dumapa sa lupa. Sandali lang. Parang may kakaiba sa lugar eh. Napapansin niyo ba yung nakikita ako? May mga tao sa ilalim ng bahay. Nasa 3 yung bilang nila. Wika ni Javier. Marahang namang gumapang si Marco at Buboy papalapit sa kanya. May mga tao din sa bandang itaas, kuya. Wala namang kakaiba sa paligid eh. Maliban lang sa patay yung ilaw. Tapos may mga tao na gumagalaw. Tugon ni Marco. Tama, Marco. Wala ngang kakaiba. Pero baka tinatago lang nila yung karga nila. Maghiwalay tayo. Gigilid ako patungo sa kawayanan. Marco, doon ka dumaan sa likod. Hindi ka mapapansin doon dahil malalaki ang damo. Buboy, tignan mo lang yung mga tao. Tignan mo kung meron silang gagawing kakaiba. Kapag napansin nila kami, doon ka na kumilos. Wika ni Javier at ito na nga ang nangyari. Pagkarating ni Marco doon sa likuran, tinitignan niya si Javier habang gumagapang ito papalapit sa tahanan. Inobserbahan ni Marco ang mga kinikilos ng tao sa bahay, ngunit wala naman.
Hindi niya makilala ang mga tao dahil sobrang dilim. Ilang sandali pa ay bumukas na ang ilaw. Nakita ni Marco na may sumilip doon sa bintana. Nakilala niya ito. Walang iba kung hindi si Lando. Napabuntong hininga si Marco at tuluyan nang naikalma ang kanyang sarili. Anak ng put. Akala ko kung sino yung nasa loob ng bahay. Buboy! Halika na dito! Wika ni Javier habang tinatawag si Buboy. Sana nasa bahay din si Rosette at Lola. Wika ni Marco sa kanyang sarili habang naglalakad papalapit doon sa tahanan. Oh, kasama mo pala si Marco. Javier, hindi na kami lumikas. Si Landa yung asawa mo nagpunta rito. Tapos meron siyang kasamang dalaga eh. Sino nga ba yun? Si Rosette po ba yung kasama niya, Tio Lando? Oo, tama. Si Rosette nga. Rosette ang pangalan ng dalaga. Ang sabi niya sa amin, nasa gitna daw kayo ng labanan. Kaya pinalikas niya siya. Kasama niya si Landa. Niyaya niya kaming lumikas kasi malapit lang daw yung pinangyarihan dito sa lugar. Ayaw naman naming umalis kasi gusto naming makipaglaban. Ito, bantay sarado ang buong lugar namin. Yung ibang kamag-anak natin, Marco, nandun lang sa bahay nila. Nakahanda din kung sakaling may dumating man na kalaban. Pagpapaliwanag ni Lando. Sa palagay niyo po, saan po kaya sila nagpunta? Saka si Lola po, nasan? Tanong ni Marco. Siguro nasa kabilang baryo lang sila. Ayon sa narinig ko kay Landa. Pero hindi ako sigurado kung doon sila nagpunta eh. Ang lola mo naman nandito lang sa bahay kaso may problema. Hindi na siya nakakapagsalita. Parang wala na nga siya sa sarili. Wika ni Lando. Hindi na nagsalita pa si Marco at kaagad na pinuntahan ng kanyang lola. Nakita niyang tulog ang matanda at merong tali sa paa. Samot-saring emosyon ang naramdaman ni Marco nang makita ang kalagayan ni Lola Maria. Napasandal sa dingding ang binata habang dahang-dahang tumutulo ang kanyang luha. Hoo! Ayos! Maraming salamat sa patuloy na suporta sa channel natin mga kaninuno. At pangako, patuloy tayong mag-a-upload ng iba't ibang storya dito sa ating YouTube channel. Kaunting opinion para sa kwento. Ngayon, lola naman ni Marco ang inaatake, si Lola Maria. Kaso magandang ang positive side naman na nakikita natin dito sa pagdaloy ng kwento natin, nakakabisado na nila kung paano gumalaw si Eleazar. Kaya feeling ko, nararamdaman ko lang na mahuhuli din nila yung kalaban. Kaso, hindi din natin alam kasi matalino din talaga tong si Eleazar. Kaya abangan natin kung ano ang mga susunod na mangyayari sa ating kwento mga kaninuno. Maraming salamat sa patuloy na suporta. Paalam.